Ozami Sirmizamis Occidental, may adlaw. Ako si Dazzle Lumotikson. This is Ozamis Today. Sa tuwang mga headlines. Sneak peek ni Mayor Ando sa moderno og nindot nga malaubang housing project nila ni D.S. Waminal. D.S. Waminal na nawagan sa panaghiusa sa katawhang misamisnon aron maprotektahan ang mga benepisyo nga atong nadawat pinaagi sa Administrasyong Duterte. Memorandum sa istriktong pag-comply sa road clearing activity sa matag barangay sa Dakbayan gi-issue ni Mayor Ando. Mga vendors nga maapektuhan ipahimutang sa Kuta Square. Sesyon sa mga barangay sa Dakbayan gibisita sa mga miyembro sa Ozamis City Council. Ug karon ang maritalye sa Ozamis Today. Sneak peek ni Mayor Ando sa moderno og nindot nga malaubang housing project nila ni Deputy Speaker Waminal. Ani ang report ni Rino Carlo Lee. Mapasigarbuhon nga gipaabot ni Ozamis City Mayor Sancho Fernando Ando Waminal pinaagi sa iyang official Facebook page adlawng Lunes, Pebrero 1, 2021 ang housing project ni ini uban ni Misamis Occidental 2nd District Representative and Deputy Speaker of the 18th Congress ug ang working congressman nga si Henry Waminal sa Barangay Malaubang, Ozamis City. Gipakita gayud sa mayor ang dekalidad ug konkreto nga mga panimalay alang sa kapin 150 ka pamilya nga nalakip sa urban poor sa Malaubang diin libre pagyud kini. Matod pa ni Mayor Ando, siya o si D.S. Waminal nakadesisyon nga himuon kini nga proyekto nga low-key para unta sorpresa sa mga katawhan o sa tibuok Ozamis. Apan dili gayud kini kapugngan nga mastoryahan tungod kay gawas nga nindot gayud ang mga panimalay, ubay-ubay na usab ang mga estruktura ang natukod. Dugang pa sa mayor ang pamilya nga nagpuyo ni ining lugara ang miuyon og nagrelocate usa aron matrabaho gayud sa mas daling panahon ug mahuman na kini para sa ilang hapsay ug dako nga panimalay. Pila ka bulan gikan karon si Mayor Ando ug si D.S. Waminal magsugod na sa pag-turnover ni ini nga mga panimalay ngadto sa mga beneficiaries. Pareho usab sa housing project sa Barangay Laman, gisaysay sa mayor nga majority sa tanang mamumuyo sa maong lugar na ningkamot og mikooperar gayud nga makuha ang mas hapsay ug hayahay nga komunidad dili lamang para sa ilang kaugalingon apil na usab sa ilang mga kasilinganan. Mao nga bug-os gayud ang pasalamat ni Mayor Ando Waminal ngadto sa iyang papa nga si Deputy Speaker Waminal sa pagtuman og pagpahitabo gayud sa mga damgo sa mga Ozamis nun. Kay matod pa sa mayor, nahimo lamang kining posible tungod sa dedikasyon, sa paghago, sa pasensya, sa pagpursigi ug paghigugma sa working congressman sa Dakbayan sa Ozamis ug sa segundo distrito sa Misamis Occidental. Nagpasalamat usab ang mayor sa tibuok katawan sa Ozamis sa padayon nga paghigugma o pagsuporta sa working congressman. Kay tungod niini, mas midasi gayud ang kongresista sa pagserbisyo. Gibutiag pa niini nga hayahay gayud ang Ozamis tungod sa grabe nga suporta ni D.S. Waminal. Pinakomedya pa sa mayor nga para sa mga haters, critics o bashers sa working congressman kung ikalipay niini ang pagpangdaot, pangatake o ang pangguba lang gayod sa reputasyon sa isig katao niini maningkamot gayod ang asenso sa Ozamis administration sa pag-invest sa pagmaintenar sa proper mental health kay kining ginapangbuhat sa mga kritiko dili ug layo na gyud kini sa normal. Alang sa Ozamis Today, kini si Rino Lim. Daghang salamat Rino, Deputy Speaker Waminal na nawagan sa panaghiusa sa katawhang misamisnon aron maprotektahan ang mga benepisyo nga atong nadawat pinaagi sa Administrasyong Duterte. Ani ang report. Ang angayan nato nga kabalak-an nga ang atong tinuod sitwasyon karon sa atong Dakbayan o sa Distrito 2. We should be strong and united in order to defend the gains of the Duterte administration nga ang nabuhat
niya sa atong distrito ang pagdismantle sa drug organization, sa organized crime group o sa pagsugpo sa talamak nga korupsyon. Magmalig-on og magkahiusa. Kini ang panawagan ni 2nd District of Misamis Occidental ug Deputy Speaker of the 18th Congress, Attorney Henry S. Waminal sa pinakaulahi nga episode sa programang Face and Serve the People adlaw nga Sabado, Enero 30, 2021. Kini man madawa sa kongresista ang daghan nga mga text o mga messages of support and concern nga gipadala ngadto kaniya sa iyang mga suod nga mga higala, pamilya o mga supporters human si Deputy Speaker Waminal ang giatake sa usa sa iyang mga kauban sa Kongreso. Gipasabot sa Deputy Speaker nga angay kabalakan o protektahan sa katawhang misamisnon ilabi na ang mga taga-distrito 2 mao ang mga benepisyo ug mga kaayuhan nga atong inadawat ilalom sa Duterte administration pinaagi sa liderato ni Deputy Speaker Waminal ug sa mga local leaders nga naningkamot nga mahatod ang world-class services kanatong itanan. Gipaklaro sa working congressman nga bisan pa sa padayon nga atake sa mga kontra sa iyang kausa sa pagsuporta sa kampanya ni Presidente Duterte batok sa korupsyon ug iligal nga droga, padayon siya nga nagmaisugon ug nagmaligon alang kanatong mga misamisnon. Kay kini inyong higala, inyong sulugoon, bisan pa o kita under attack by the enemies of the state. Enemies na to mga misamisnon. We remain strong, no? Bisan tuod o medyo upaw-upaw na ni, gamay na lang ang buhok na nabilin sa ulo, pero ang maong atake wala gihapon makatandog sa atong hinapay. Ang ato ang mga kalaban, mga enemies na to, mga they are now consolidating their forces through the media, social media. Giangko ni Deputy Speaker Waminal nga nagsanib puwersa na ang iyang mga kontra diha sa media ug social media ug nakikutsaba sa ilang mga koneksyon lakip na sa Kongreso. Particular nga gihatagan og pagtagad sa kongresista ang gihimo sa iyang kauban nga Deputy Speaker Rodante Marcoleta nga nag-angkon nga nagrepresenta sa mga kabos apan sa pag-atake niini sa Lam-an Housing Project nga magbenepisyo sa kapinkunkulang usa ka gatos ka mga pamilyang informal settlers ug urban poor ang nagbabag sa gidamgo nga hamugaway ug plastar nga pamuyo. Ang sektor nga iyang giangkon nga representahan ang Sagip Party List nga nag-angkon nga pro-poor Philippines. Inyo karong nadungog na ang mga antingog mga kanhi spokesman with the late Mayor Aldong Parhino, si Darwin Aguirre, ang Barog Tusames. No? Gamit na nila ang ilang mga connections ngadto sa kapulisan, sa gobyerno, dito sa Kongreso. No? Inyong ma-analyze ang panultion ni D.S. Marcolita nga apparently unta nagrepresentar sa mga kabos, pero inyong nakita nga ang kabos nga beneficiary sa atong Lam-an Housing Project mo manoon ang iyahang gisupa. Ang usa ka congressman dito sa Picas Distrito, sabi ninyo mga kaigsonan, atong 2017 nagplano to ang the late mayor sa atong Dakbayan nga modagang gobernador. Ang pagka 2019 ang posible nga iyang group pagkabayas gobernador mo ang kanhi mayor sa Plaridel karon mo representante sa district sa Picas Distrito. Gipasabot ni Deputy Speaker Waminal nga padayon nga nagliho karon ang drug money nga gigamit sa mga at-large pang mga malapason nga gustong makabalik sa posisyon nga maoy hinungdan sa kanhi kahimtang sa atong lugar nga nailhang drug capital dinhi sa Mindanao. Apan napukgo tungod sa porsigido nga kampanya ni Presidente Duterte. Ang drug money karon nagliho, bribing sa mga tao nga ilahang babayaran para makatabang sa ilahang kausa. Daghan pa ang mga drug lord nga at large
mga goods, tirador nila, nga at large paghihapon. Although, ubay-ubay nila karon naa sa atong city jail o naa sa krani. Gibutyag usab ni Deputy Speaker Uwaminal nga plano sa grupo nga makabalik sa posisyon ug gahum ug gani aduna nagiplano nga pagpadagan sa ilang mga kandidato alang sa 2022 elections. Usab, may meeting nagihimo sa nakalabay nga semana uban sa mga kapitan ug sa mga nakabenepisyo sa nakalabay nga rehimen. Kalabot niini, may pangutana nga gipaabot ang kongresista ngadto sa mga misamisnon. Do we allow this to happen? Ato kunong handurawon ang atong kahimtang sa panahon ang proliferation sa illegal drugs diha sa atong distrito, sa atong dakbayan. Kita nahimo na drug capital sa Mindanao. Ang prison order, hold up dito, hold up dire, carnapping dito, murders, left and right. Mo kana ang kahimtang nato adtong milabay nga panahon, which is completely changed under the Duterte administration tungod sa atong pagsuporta o pagtabang. Usab, may pahinumdum si Deputy Speaker Uwaminal alang sa tanan. Of course, we should not allow that to happen again. Dili, never and never again. We should not allow to happen again. Mo kana ang real situation, mga kaigsuonan, nga we should work together and address together. O kakong ikapasalig kanino, as long as I am your leader, I'll continue to lead, to do what is good, to continue doing right, and to fight against the enemies of the Misamismo. Memorandum sa istriktong pag-comply sa road clearing activity sa matag barangay Sudakbayan gi-issue ni Mayor Ando. Mga vendors nga maapektuhan ipahimutang sa Cota Square. Ma-report si Boyet Lumapas. Human sa pipila ka mga panahon nga pagkasuspinso tungod sa pandemic, gipahibalo sa Department of the Interior and Local Government kun DILG nga ipadayon ang road clearing Operation 2.0. Ang lokal nga panggamhanan sa Osamis pinaagi sa Asinso Osamis Administration sa pagpangulo ni Mayor Ando Waminal, mi-issue og memorandum sa istriktong pag-comply sa road clearing activities sa matag barangay sa Dakbayan. I am issuing a memorandum, no, for the strict compliance of these road clearing activities. Kini ang pamahayag sa Batanong Mayor atol sa gipahigayon nga regular meeting sa Liga ng mga Barangay sa Dakbayan. Matud pa ni Mayor Ando nga sa iyang paglibot sa syudad iyang nakita nga nibalik na usab ang mga vendor sa pagpamaligya sa daplin sa kadalanan. Gihimong parkingan og adunay mga tindahan nga naka-encroach na sa dalan. Tungod niini iyang gimando ngadto sa mga barangay kapitan nga istriktohon ang pag-implementar sa road clearing sa ilang matag barangay, labi na sa mga sidewalk nga unta wala nay mga obstruction nga anaa pa sa maong lugar. All we need to do is to implement it. No? Kanang mga sidewalk, remember like along circumferential road, so that covers Laman, Aguada, and Katadman. Moabot ba na sa imuha? Ati-atihan? Katadman ba na o Aguada pa? Imuha pa na. So, circumferential road, Laman, Rabali na o Aguada. Oh. So, kanang unsay tawag aning pathway, no? 'Di ba? 4 lanes man ning circumferential road. Example na ni. 4 lanes then na ay pathway, walkway. Kana apil na siya sa i-clear. Dapat walay structure nga mulapas anang pathway. Walay magtindog dira nga mga bisikleta or mga lamisa
or mga flower pots, kung unsa na kalap doon, I think that's 1.5 meters or 2 meters. Dili ko sure kung pila. It could be 1.5 or it could be 2 meters. Basta kung unsa na kalap doon, dapat cleared na siya. No? Karon, sus, na-clear naman to na sa una. Karon, sus, nibalik na pod. I am talking especially sa mga barangays in the urban areas. Gimong panag-ingnan sa mayor ang nahitabo sa Usyuso nga gipanag-iya ni GM Jimilo Pilimer nga tungod sa paglapas sa maong tindahan sa sidewalk, wala kini makalukat sa business permits, mao'y hinungdan nga sirado pa kini hangtod karon. Gidugang pa sa mayor nga mao kini ang gi-order sa nasyonal nga buhatan ngadto sa mga kabarangayan sa pag-implementar sa road clearing sa kadalanan sa 51 ka mga barangay ilabi na sa urban area. O gitagaan lamang kini hangtod sa Pebrero 16, 2021 human sa mga pizza pagahimuon na ang validation. Especially urban barangays. Gango, San Antonio, Bacolod, Doña Consuelo, Maningkol, Katadman Manabay, Carmen Annex, Aguada, Lam'an, Triunfo, Santa Cruz, San Roque, 50th Barangay, Malaobang, Tinago, Banyadero, Karangan. Kana nga mga barangays, no? You have what kano sa ang kuan, sir, validation magsugod? February 16. Oh, so today is January 22. So 16 plus 8. You have 24 days para i-clearing. Gipaklaro sa mayor nga kung negative ang report sa DILG sa usa ka barangay tungod kay wala niini maklear ang kadalanan, mag-atubang ang maong kapitan og kasong administratibo. Bisan ang mayor gipangayuan kini og report sa nasyonal nga buhatan kalabot sa implementation sa road clearing. Iyang gidugang nga ang kapitan maoy pinakamin nga mulid sa road clearing sa ilang matag barangay. So I am issuing a memorandum for the strict compliance, and if the report of the DILG, even initial lang nga report, dili pa official, will be negative. So, ibot na nga nato pareha sa Barangay Aguada, kung pag Feb 15, kita nga ang mga vulcanizing shop, no? Ang mga signage nila, naalang gihapon sa kilid sa dalan, or ang mga kaning flower pots sa kaning mga balay-balay, naalang gihapon sa dalan. So, consider yourself as administratively charged already. No? Ingon ana ang kuan. Because kami, tanan mayors, gipangayuan pod mi og report. Ang pinaka main gyud nga mulid sa clearing are the barangay captains. No? For this, we are the supervisory team. So, of course, kami ma-charge pud mi, so kitang duha ma-charge. Agi og pagtabang sa mga kapitan, matud pa ni Mayor Ando nga iyang gi-assign ang matag konsehal sa kada barangay aron sa pag-assist, pag-monitor ug pag-supervise sa maong road clearing activities. Gipaklaro sa batanong mayor nga ang pagpapahawa sa mga naka-obstruct sa kadalanan dili na kini pwede pang mubalik tungod kay ang mando nga gikan sa DILG pinaagi sa presidente nga sa road clearing i-clear ang kadalanan dili lang temporaryo kundi permanente na kini. For Barangay Gango and Barangay Bacolod, Konsehal Lorly Fuentes Cipres. Barangay Maningkol, Councilor Lim. Barangay Karangan and Barangay Lam'an, so Konsehal Romero and our SK President, Erwin Ochavillo. Aguada and 50th District, no, kay naam dira ang RIA, so Councilor Cecil Ko, no? So,
dira ninyo makita ang political will ni Konsehal Cecil. So, merkado, ang kaning Kilid Mercado, daghan kayo, and that is part of 50th barangay. So, dili lang pwedeng for picture purposes, ha? Kung pahawaon, dili na pabalikon. Because under the mandate, ang road clearing, no, i-clear not temporarily, but permanently. So, kung unsa to atong nasugdan before, dapat mauto ang atong buhaton until forever nga kuana kanang limpyo gyud ang atong mga kadalanan. Bye-bye Santa Cruz and bye-bye San Roque, Board Member Tata Sibedo, Barangay Tinago, Councilor Junjun Sakin, Barangay Malaubang, Councilor Nene Linsag, Carmen Annex, Councilor Mars Tapayan, Carmen Annex and Katadman Manabay, Councilor Mars Tapayan. So, i-supervise gyapon ka, ha? Para dili koan. And all rural barangays, Councilor John Doctor. And Vice Mayor Bibi Neri will supervise all the councilors nga gamonitor sa clearing. Alang sa mga nagparking sa daplin sa kadalanan, matud pa ni Mayor Ando nga tagaan lang kini og warning. Kumikan kay ang syudad kulang og parking area. Tungod kay sa pagkahimong syudad sa Usamis, wala niini makita nga uban sa paglambo ang pagdaghan sa mga sakyanan nga ania sa dakbayan. Okay? Naa lang tayo, although kani, we already formally requested it sa region, no? Katong last year bitaw, sir, nga kaning mga gaparking, muy atong tagaan lang og warning because sa syudad kulang man gyud parkingan. We do not, when the city was being built, wala na-anticipate nga mo boom, nga daghang mga sakyanan. So wala tay alternative for kaning parking. So kaning mga daplin-daplin nga parking, except adtong identified already as no parking zones. No, except katong na-identify na yun nga no parking. So kaning mga so warning lang, no, basta dili permanent structure. Ang atong unahon gyud are the permanent structures. Katong balay nga nilapas, katong koral nga naana sa kaning Kilid sa Mercado. Dapit going to Gaisano, kilid dira ang mga koral nila. Kakita mo katong supposedly bangil between the road and the pedestrian, gihimo ng gate sa ilang balay. Actually, adtong pag-clearing, ni-atras na to sila. Gihimo ng gate. Ang sidewalk, nanay kananan, ang uban, nanay bed. But karon nibalik na pod. So, we have to clear those areas. Ang mga vendors nga maapektuhan sa road clearing matud pa sa mayor nga ibalhin sila temporaryo sa Kuta Square aron didto sila mag-display sa ilang mga baligya. So, vendors, we have allocated the Kota Square temporarily for them to display their products. No, actually, nanotoy namalhin before karon namalik na pod ato lang sang gipasagdaan tungod sa pandemic, but now the order is back. Kani sila ato naman po ni silang mga silingan, ato ra pud ni silang mga sakop. No, ang kasagaraan ni nila taga Malaubang ug taga Tinago. No? So, labi na ka ng mga balot vendors, ka ng mga kuhan, muna, taga Malaubang, taga Tinago. So, ato lang, hangyoon, atong pasabton, and then, muna sila, transfer sila temporarily to the Kota Square. Ngayon sila, sila halin dito, kung dili sila mamalhin, di yun makatultol ang mga tao. But eventually, kung mamalhin sila, dumdumo na sila dito. No? Including kaning sa lapyahan, it should be cleared. Appeal na sa i-clearing, transfer
to Kota Square. Kani sila sa una, kaning ato mga sidewalk vendors, gipang kolektahan ni sa economic enterprise. Ticket na tag 20, na 50. For the past many years, gikolektahan na. But last 2019, I ordered ousted economic enterprise head si Mr. Jonathan Robio nga stop ang pagpangolekta because there was no legal basis for the collection of payment aning mga vendors. So karon sa una napatoy mga kolekta nga dili gobyerno. Karon wala na gyud ang kolekta ani nila. Whether government or non-government, wala na nangolekta. So hangyo na to sila, tabangan lang gyapon na to sila, transfer lang sila didto sa Kota Square. Alang sa Osamis Today, kini si Buyet Lumapas. Daghang salamat Boyet. Session sa mga barangay sa Dakbayan ang gibisitahan sa mga miyembro sa Ozamis City Council. Gitutukan Leon Shumidalio ang mga balita. Ania ang iyang report. Isip paghatag og dugang kahibalo kabahin sa good governance ngadto sa mga barangay opisyal, ang mga miyembro sa City Council sa Osamis nga miagi og barangay opisyal sa pipila na nga katuigan og malampuson sa ilang pag-alagad isip opisyali sa ilang barangay nga sila si City Councilor Juanito Junjun Sakin, City Councilor Ninita Nini Linsag, City Councilor Attorney Daniel Lau og City Councilor Dinky Suiso ang mibisita sa mga barangay ning Dakbayan atol sa ilang regular barangay session. Gipahayag ni Konsyal Junjun Sakin nga ang ilang pagbisita sa barangay session gisugdan Enero 8 ning tuiga pinaagi sa hangyo ni Mayor Ando Aminal aron ilang mahatagan og giya, protocols og pahimagno base sa ilang kasinatian og mga seminar nga naagian og labi na sa local government code. Matud pa ni Konsyal Sakin nga adunay 51 ka mga barangay sa Osamis ug ang upat ka mga barangay ang ilang giuna pagbisita ang Barangay Labo, Bañadero, Doña Consuelo ug Barangay Gango. Gumikan kay ang mga barangay chairman sa upat ka barangay miagi man og temporary suspension. Diferensya gyud kaayo sa nga tanan kung ikaw bagito sa usa ka bugat nga posisyon, usa ka dako nga responsibilidad nga posisyon, magamay nga barangay ug dako maora nga responsibilidad, no? Based sa amo ang consolidated assessment and evaluation ni Konsehal Linsag, so dako kaayo og ikatabang sa mga barangay ang amo ang pag-visit kay mahatagan gyud sila og insaktong giya, no, mamotivate sila unsay angay buhaton ilabi na during pagkandak og on how to preside during regular session, then unsa poy role sa mga kagawad during sa deliberation, how to implement the simple parliamentary rules and procedure, and how to implement the internal rules and procedure during session. Gidugang pa ni Konsyal Sakin nga gilakip nila pagpatambong atol sa barangay session ang mga puro coordinators, chief sa barangay peacekeeping action team, mga presidente sa barangay health workers, barangay nutrition scholars, senior citizens o sa farmer sectors aron ilang masayran sa hinungdan sa ilang pagbisita atol sa session. Sumala pa ni Konsyal Sakin nga atol sa sesyon ay laghihimo mao ang pag-observe o paglista kung unsay angay nilang isuggest aron sa pag-improve o pag-develop atol sa deliberation. So after sa pag-discuss sa ilahang kining agenda, so that's the time mo come in me. Now, based sa amo ang observations and evaluations and assessment sa ilahang pag-preside o sa ilahang participation during deliberation, then unsa po'y papel sa mga pro-president sa during deliberation sa sangguniang barangay kay under the internal rules, under the parliamentary rules and procedure, ang maka-appeal sa deliberation sa session only the punong barangay and the members of the sangguniang barangay. So, si Porok President, si Chief sa CBO, si Presidente sa BHW, so on and so forth, pwede sila makasulod, maka-appeal sa deliberation, provided nga adunay mo move to suspend the rules to give the floor
to Mr. So-and-so. So that's the time. Gidugang pa ni Konsyal Sakin nga base sa ilang pag-assess, aduna pay wala masunod nga proper procedure og mga kakulangon during sa maong session. Dayon, insakto gid si Mayor nga pabisitahan na mo kay makatabang gyud kaayo sa mga barangay, no? Ilabi na sa pag-implementar sa mga balaod from national down to local, dayon from city ordinance down to barangay ordinance. Sa pagkakaroon, aduna na nakuha nga listahan si Konsyal Sakin sa mga schedule sa regular session sa mga barangay nga wala pa nila nabisitahan. O gawa sa grupo ni Konsyal Sakin sa pagbisita, uban usab ang head sa SWIMO, Solid Waste and Environment Management Office nga si Engineer Tis Borhe, aron mapaabot sa barangay nga mapahingusgan ang pag-impusar sa pagbahin-bahin sa mga basura o ang pag-amping sa kinaiyahan base sa Republic Act 9003 kon Ecological Solid Waste of 2000 ug ang City Ordinance 1001 Series of 2014. Alang sa Usamis Today, ako si Leoncio Medallo. Sa atong COVID-19 Daily Situational Report gikan sa Ozamis City Health Office as of February 1, 2021. Confirmed cases under quarantine 7. Confirmed case recovered 218. Confirmed case death 15. Suspect under quarantine 0. Suspect discharge 0. Suspect outpatient 0. Suspect completed 75. Probable admitted 8. Probable under quarantine 10, probable expired 0. Ang Ozamis Today hatod kanato as a public service feature sa Asenso Ozamis News Channel ubos sa pagdumala sa LG Ozamis pinaagi ni Mayor Sancho Fernando Ando Waminal. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages, Mayor Ando Waminal and Asenso Ozamis News Channel, and please subscribe to the official Asenso Ozamis YouTube channel. Sa ngalan sa Tibok Puwersa sa Asenso Ozamis News Channel team, ako si Dasit Muadison. Daghang salamat. Asenso Ozamis. Go, go, go! Segundo Distrito. Padayon sa pag-asenso.